Hi, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for May 21, 2024. Please be reminded, kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po sa araw na ito. Ngayong May 21, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius, I need 3 cards po. Mga mensahe po ngayong May 21, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita ako ditong pagkakaisa. Pwedeng may umuwi. May nagkasundo na 2 tao, nagkaroon ng promises, agreement, commitment. May nakita kong contract dito na may susundin kayong batas. And may nakita ko ditong nagmamasid, nag-o-observe sa iyo. Ito ay isang tao na may manloloko. May gusto siyang kunin sa iyo. Mahilig po siyang magmanipula. Observer po ito at may binabalak po siyang masama. Sa ngayon, nag-o-observe pa po siya. So, mag-ingat po kayo sa taong ito. Maaring nalaman mo kung sino siya. So, connect ko sa mga hindi pa kilala. O, sa mga nalilito kung sino iyan. Mag-connect kayo sa inyong intuition para malaman nyo kung sino iyan. Pero, nakita ko dito, nang dahil sa mga ginagawa nila, ginagawa niya, nahihirapan kayo. May nakita ko ditong may nararamdaman kang guilt, nahihirapan ka, nabibigatan. And this is the clarification of your cards here, na your emotions are running high. So, ayun. Spirits Guide, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 21, 2024? Okay.
Gemini, Libra, and Aquarius, pasensya na po sa ingay kasi malakas po yung ulan. Umuulan po. At focus kayo sa aking boses para may makuha kayong mensahe na magsilbing gabay po sa inyo. And by the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung May 16 to 31, 2024. Monthly Gabay Tarot reading nyo po. At saka yung weekly Gabay Tarot reading nyo po for May 20 to 26. So, panoorin nyo po ha, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga suki ko dito na Gemini, Libra, and Aquarius, nais kong ipaalam sa inyo na open na po yung June 2024 monthly Gabay Tarot reading nyo po. So, PM nyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gusto magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may nakasulat na May 21 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa baba pa niyan may nakapost na link. I-click nyo po yung link na yan and message me for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Sobrang lakas ng ulan. And I hope mas malakas pa yung boses ko kesa ulan. Sobrang lakas talaga. Okay. How are you, Gemini, Libra, and Aquarius? It might, nakita ko kasi na parang disbalance sa inyong emotion ngayon. Okay? So, ngayong May 21, 2024, nakikita ko dito nagkaroon ng sama ng loob sa isang tao. Maaring itong taong ito na, alam mo, kung sino iyang mahilig magmanipula, na various observer. Kasi nakikita ko dito na disappointed ka, nagkaroon ka ng self-doubt, nagkaroon ng resentment, sama ng loob po. Pwede din nagkaroon ng sama ng loob kasi nagkaroon ng delay. Delay sa pagdating ng isang tao or sa isang bagay, or delay sa pag-uusap. Nagkaroon din ng self-blame dito. Kaya pala may guilty dito. Okay? May naalala po kayo sa past nyo po. Some of you na stuck sa past nyo. Nagkaroon ng delay sa mga plano, in terms of future plans. Feeling mo na trap ka and unable to progress. Hindi mo alam, naguguluhan po kayo. And this card advise you. Oo, makinig po. This card advise you to accept and move on. Kasi nangyari na po yan eh. Kung bother kayo, kung naguguluhan kayo, then make a solution. Mahirap na kasi na kung palagi mo yung iniisip, magkakaroon ng overthinking. Dapat, para makawala kayo sa overthinking na yan, gumawa ng solusyon. Okay? Kung naguguluhan pa kayo, then make a meditation. Mag-meditation exercise kayo. Yung palagi kong tinuturo sa inyo kung paano mag-connect sa inyong sarili, sa inyong energy, sa inyong intuition. Halos araw-araw ko yan tinuturo sa inyo. Okay? So, this card advise you to accept and move on. Hindi na po mababago yung past po. Mag-focus kayo sa present para po sa future. Okay? Kung hindi kayo bothered kayo, kung guilty kayo, then make a solution now. Kailangan kayo makawala dyan sa inyong overthinking. Huwag niyong pahirapan ang inyong sarili. Baka kailangan lang po ng pahinga. Kasi nakikita ko dito na sobrang dami mong iniisip. And kung may nangyaring delay talaga yan. Wala na tayong magawa niyan. Kundi, maghintay. Exercise your patience. I-challenge mo yung sarili mo na kailangan mong exercise yung pasensya mo and make yourself busy. Okay? Kasi the past cannot be changed. Kailangan mo lang tanggapin ito, surrender, embrace, and let go. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay para yan sa development ng inyong sarili. Okay? Kasi nasaktan ka dito. This is the clarification of your cards here. Emotions are running high. May nakita ako ditong concern sa third party.
Yes. And nakikita ko dito yung sadness nyo, yung pain. Pero may nakita kong collaboration ha, kung sa business ito or sa negosyo. Negosyo. Sa trabaho. Business is negosyo. Sa trabaho. Sa negosyo. And gusto nyo magkaroon ng expansion. Nakikita ko dito. Okay? Kasi yung reading ko sa inyo weekly, kung hindi ako nagkakamali na sobrang busy nyo ngayong week. And may nakita ko dito na may naulit na namang nangyari. And wow. So this card tells you na some of you in-embrace na yung sadness. Oo. And yung sakit na katotohanan. And this card tells you to accept and free yourself. I-process mo yan. Pagalingin mo at palayain mo ang iyong sarili. May third party issue talaga. Pwedeng sa lovers to ha, from friends, from family, at ikaw ay broken hearted. Sabi po ng card, wag po daw magpadala sa matinding lungkot. Kung nalulungkot kayo regarding sa career and money nyo, i-process nyo po yan and magpahinga. Para ma-recharge yung energy nyo. Para sa pagbalik, may energy ka para makapag-isip ng mabuti. Para makapag-isip kung ano yung solusyon. I-process mo itong loss and allow yourself na i-heal. Kailangan ng willingness dito na mag-move forward in a new direction. Okay? Sa career and money, and the clarification of this card po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Sa career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius, may nakita ko ditong burden. May posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. May away ako nakita dito eh. Pwedeng ito yung dahilan na may mensahe dito na emotions are running high, nabibigatan kayo, naguguluhan. May nakita rin akong delay dito. At ilang cards na po nagsabi na pagod po kayo. Pero nasabi nyo lang ito, yung gusto nyong sumuko. Pero sabi nyo lang po iyan. Nasabi nyo po yan kasi pagod kayo. Kailangan lang po talaga ng pahinga. Okay? Pero sabi po ng card nyo dito na malapit nang matapos ang inyong mga ginagawa. Move forward, tapusin mo ang mga nag-aantay na gawain. Okay? Huwag magpadala sa lungkot. Marami pang trabaho. Make yourself busy. Baka sa pagtatapos ng mga gawain mo dyan, magkakaroon na ng solusyon sa inyong mga problema. Baka sa pagkakaroon ng busy, yung delay, dumating na. Some of you nakakaranas ng struggle sa trabaho, negosyo. Ilang beses na sinabi dito ng cards nyo po na huwag lang po sumuko. This is only temporary. Huwag sumuko. Pinupush ka talaga ng cards mo na huwag sumuko and move forward. Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos na inyong mga gawain, proyekto. Okay? Malapit na po eh. Malapit na. Nearing completion. And after nyan, pahinga kayo. Okay?
And nagkaroon naman ng hope and healing dito. From here to here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 cards na po nagsabi na pagod kayo. Gusto nyo na mag-give up. Pero don't worry ha, kasi may nakita ko dito na hope and healing. May pag-asa po. Okay? May success akong nakikita dito. Maaring tapos na yung mga ginagawa nyo. Maaring dumating na yung delay. May nakita rin akong opportunity dito and renewal. Pwedeng renewal of contract. Kasi may nakita kong kontrata dito, offer. So this is the clarification of this card na may opportunities, may renewal, may unexpected help. Magtiwala lang po. And this card tells you na this card brings money luck. This card tells you na may money luck po ako nakita dito. This card may also indicate that you are healing from money, from loss of money, or job loss. You're healing now. And may nakita ko ditong money luck. Wow. Para sa mga negosyante, sabi po ng card dito, ilang beses na ito lumabas sa inyo itong mensahe na ito, kung hindi ako nagkakamali, na yung talent nyo, yung hidden talent nyo, makatulong po para sa pag-angat nyo. You have hidden talent you can put to good use. And para sa mga negosyante, may mensahe po dito na you may be guided to begin a new business po. So, di ba sabi ko sa inyo kanina na may expansion na ganap? And may nakita ko dito, di ba, nearing completion, maaring tapos na to kasi may nakita kong awards dito. Fame, recognition, nakilala ka sa inyong galing at talino, sa inyong sipag. And you are healing from the past and feeling hopeful for the future. This is very good. So, at the end of the day, may hope and healing po. And unexpected help also offer. Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 21, 2024. Okay, kunin ko to. Kailangan nyo talaga magpahinga. Kung pwede, matulog. Kasi nawalan kayo ng dito, lakas. Okay? Pero at the end of the day, I believe na nagkaroon talaga ng hope and healing kasi may lumabas dito. May unexpected help din po. Kailangan yung palakasin yung sarili, magtiwala sa inyong sarili. Kasi nakita ko dito na you have a lack of self-confidence. At iwasan nyo po mag-self-pity kasi nakakasama yan sa inyo. Okay? And huwag kayong mag-give up. Kung uncomfortable kayo, maybe maraming bago dyan na uncomfortable kayo. And your strength is madali kayo mag-adapt kung may pagbabago, marunong kayo mag-adapt. So gamitin niyo yung skills niyo. So the advice is have faith in the universe. And kahit anong mangyari, face your fears with self-confidence. And it is time for action with courage. Okay? This is all about yourself. Nawalan ka ng gana, nawalan ka ng pag-asa. May sama ng loob, pero at the end of the day, magiging okay din kasi may binigay na tulong, offer unexpected help, and nagkaroon ng success and hope and healing. Okay?
Nakikita ko dito na may gusto makipagkita sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Ilang beses na ito lumabas sa inyo. It might be isip-isip ka niya ngayon na fix na yung desisyon niya na makipagkita siya sa inyo. Okay? Actually, curious siya sa inyo eh. Parang makulit ito. Nakikita ko yung ano niya eh. Nararamdaman ko yung energy niya na makulit. Oo. Pwedeng aggressive po siya. Na gustong may magganap. Ganon. This is your past po. Past person. Kasi nasa love reading niyo po. And nakarealize na po siya at gustong humingi ng tawad. It might be nag-o-observe siya sa inyo. Siya yung itong nag-o-observe sa inyo. Okay? And some of you, hindi kontento sa inyong sitwasyon ngayon. One step at a time. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Lalo na pagpaplano yan, huwag niyong i-pressure, huwag niyong i-rush. And ang sabi ng card niyo po dito na there is something better for you. Kaya itong disappointment is temporary lamang at may binigay na tulong sa inyo. Okay? Hope and healing. I-claim mo yan. Okay. So, tingnan natin kung may repeating number. Meron nga. So, natandaan nyo po yung 88. Kung araw-araw kayong nanood sa inyong video. Diba? That this is abundance and prosperity and success. The spiritual meaning, tandaan nyo to ha. Kasi makita nyo to sa daily life nyo, daily routine, sa panaginip. So, the spiritual meaning of number 88 is abundance, prosperity, and success. This is the result of your hard work na nabigyan ka ng rewards. Diba sabi ko kanina, may nabanggit akong rewards, may nakatanggap kayo ng tulong, rewards, awards, fame, recognition. This is cause and effect. This is good karma. So, claim nyo po ito. Okay? Wow, this is rainbow blessings. So, ayun. I-acknowledge nyo yung rainbow blessings from the universe. Okay, so that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. See you po tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.